Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo ba yung pakiramdam na parang ikaw na lang lagi ang nagbibigay ng oras, ng effort, ng pag-unawa pero sa dulo, parang wala lang sa kanila? Yung tipong ikaw pa yung laging unang mag-message, ikaw yung laging nag-aabot ng tulong, ikaw yung laging nandyan. Pero kapag ikaw naman ang nangailangan, biglang tahimik ang lahat. Ang sakit, di ba? Lalo na kung mga taong pinahahalagahan mo pa ang ganon. Pero ito ang totoo. Minsan, kailangan mong matutong umatras. Hindi dahil suko ka, kundi dahil oras na para hayaan mong sila naman ang makaramdam ng pagkawala mo. Hindi mo kailangang palaging naroon para sa lahat. Kasi kapag lagi kang available, nagiging normal na lang ang presensya mo. Hindi na nila mararamdaman kung gaano kakahalaga. Parang hangin nandyan, pero di nila napapansin hanggang sa mawala. Kaya minsan, ang pinakamalakas mong sagot ay katahimikan. Ang pinakamabigat mong mensahe ay paglayo. Dahil hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit ka nanahimik. Ang respeto, minsan, dun lang lumalabas kapag hindi ka na nakikita. Isipin mo ito. Kung may bulaklak na araw-araw mo lang tinititigan, darating ang panahon, magiging ordinaryo na yon sa paningin mo. Pero kapag bigla itong nawala, saka mo lang mapapansin kung gaano kaganda pala. Ganon din sa tao. Minsan kailangan nilang hindi ka muna makita para maalala nila kung gaano kakahalaga. At kung iniisip mong baka isipin nila na nagbago ka o nagmalaki ka, hayaan mo. Dahil totoo naman, nagbago ka. Hindi dahil gusto mong ipakita na mas mataas ka, kundi dahil natutunan mong hindi mo kailangang maghabol para mapansin. Karamihan sa atin lumaki sa kaisipang kapag mas mabait ka, mas tatanggapin ka ng lahat. Pero hindi laging ganun ang realidad. Minsan, habang mas nagbibigay ka, mas nasasanay silang tanggapin ka ng walang pasasalamat. Kaya kailangan mong ituro sa mga tao kung paano ka dapat tratuhin at nagsisimula yon sa pagdistansya. Ang distansya, hindi laging tungkol sa galit. Minsan, ito ang paraan ng pagmamahal mo sa sarili. Kapag lagi mong inuuna ang iba, unti-unti mong nakakalimutan kung paano rin alagaan ang sarili mo. Kaya kung dumating ang araw na mapagod ka sa habulan sa mga taong ayaw namang tumakbo papunta sa'yo, tumigil ka. Huminga ka. At hayaang sila naman ang makaramdam ng pagkawala mo. Dahil pag totoo ang halaga mo sa isang tao, mararamdaman nila yon. Kapag tumahimik ka, mahihirapan silang hindi ka hanapin. Kapag nawala ka, mararamdaman nilang may kulang. Pero kung hindi nila maramdaman ang pagkawala mo, ibig sabihin, matagal na silang wala, kahit nandyan sila. Ang problema kasi, sanay tayong takot mawalan ng tao. Pero hindi natin napapansin, tayo rin pala ang unti-unting nawawala sa sarili. Kaya ito ang tandaan mo. Hindi lahat ng paglayo ay kawalan. Minsan, ito ang simula ng pagbalik sa sarili mong kapayapaan. Hayaan mong mamiss ka nila. Hayaan mong maramdaman nila kung paano mawalan ng isang kagaya mo. Dahil kung patuloy kang magbibigay kahit ubos ka na, hindi nila kailanman malalaman ang halaga mo. At huwag kang matakot sa katahimikan. Doon mo maririnig ang sarili mong tinig. Doon mo makikilala kung sino ka talaga kapag wala kang kailangang patunayan. Ang tahimik mong paglayo, iyon na mismo ang mensahe. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Ang pagkawala mo na lang, sapat na. Kapag bigla kang tumigil sa paghabol, doon mo malalaman kung sino talaga ang may malasakit. Dahil ang mga totoo, sila yung hahanap sa'yo. Pero yung iba, hindi man lang mapapansin na wala ka na. At masakit yon, oo, pero totoo. Kasi doon mo lang makikilala kung sino talaga ang kasama mo at sino lang pala ang nasanay sa presensya mo. Alam mo, may mga tao talagang sanay na nandyan ka. Parang automatic ka na lang sa buhay nila, ikaw ang tagapakinig, tagapayo, tagapag-ayos ng gulo. Pero sino naman ang nag-aayos ng sayo kapag ikaw ang pagod? Sino ang nakikinig kapag ikaw naman ang gusto lang maramdaman? Hindi mo kailangang maging palaging available para mapatunayan na mabuting tao ka. Dahil kahit si araw nga, lumulubog din. Kailangan niyang magpahinga para bukas, kaya niya ulit magbigay ng liwanag. Ganoon din ikaw. Hindi mo kailangang magningning araw-araw para lang magustuhan ng lahat. Kailangan mo ring magpahinga kasi kahit ang mababait, napapagod din. Ang problema, minsan nasasanay tayo sa idea na dapat laging present. Na kapag hindi ka nagparamdam, baka isipin nilang nagbago ka o suplado ka na. Pero minsan,
Ang hindi pagpaparamdam, yun ang pinakamatinding mensahe. Kasi kapag hindi mo sila kinulit, doon nila marirealize kung sino talaga ang nawawala. May isang kasabihan, you teach people how to treat you by what you allow. Kapag patuloy mong pinapayagan na baliwalain ka, hindi nila kailanman matututunang pahalagahan ka. Pero kapag natutunan mong magtakda ng hangganan, kapag natutunan mong magsabi ng tama na, doon nagsisimulang magbago ang tingin nila sa'yo. Hindi bilang masungit, kundi bilang isang taong marunong tumingin sa sarili niyang halaga. Kasi kapag lagi mong nilalaban ang pagiging mabait, minsan ikaw din ang nasasaktan. Mabait ka nga, pero laging ubos. Maunawain ka nga, pero laging ikaw ang nasasaktan. Mapagbigay ka nga, pero lagi kang nakakalimutan. Kaya kailangan mo ring tanungin ang sarili mo. Sino naman ang nauubos para sa akin? Hindi selfish ang magpahinga. Hindi masama ang magtago sandali. Ang tunay na kabaitan, dapat may hangganan din para hindi na ito maging dahilan ng sarili mong pagod. Ang totoo, pag sobrang habol mo sa mga tao, nawawala yung mystery mo, nawawala yung presence mo, nawawala yung respeto nila sa tahimik mong halaga. Minsan hayaan mong sila naman ang magtanong, nasaan na kaya siya? Ba't parang tahimik na siya? May nagawa ba akong mali? Hindi para ipakita mong galit ka, kundi para mapaisip silang hindi pala dapat sanayin ang sarili na laging nariyan ka. Dahil kung totoo ang malasakit nila, sila mismo ang lalapit. Hindi mo na kailangang magsalita. Isipin mo yung isang ilog. Kapag patuloy kang nagbibigay ng tubig, darating ang panahon, matutuyo ka rin. Kaya kailangan mong matutong huminto paminsan-minsan para mapuno ka ulit. Kasi kung ubos ka, anong maibibigay mo pa sa iba? At alam mo, may kakaibang ganda sa katahimikan. Doon mo maririnig yung mga bagay na matagal mo nang tinatabunan ang totoo mong nararamdaman. Ang totoo mong gusto, ang sarili mong boses na minsan natabunan ng ingay ng iba. Sa Stoic philosophy, sinasabi nila na hindi mo kontrolado kung paano ka tatratuhin ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kaya kapag piniling mong manahimik, pinili mong huwag nang magpaliwanag sa mga taong ayaw naman talagang umintindi, yun ang tunay na kapangyarihan. Kasi doon ka nagiging kalmado, kahit walang nagsusori. Doon ka nagiging payapa, kahit walang bumabalik. At minsan, doon din sila nagugulat. Kapag hindi ka na naghabol, hindi ka na nagtatanong, hindi ka na nagpapaliwanag, doon nila marirealize kung gaano kalaki ang papel mo sa buhay nila. Pero kung darating yung realization na yon, tapos ikaw, natutunan mo nang mamuhay ng payapa. Minsan, huli na para sa kanila. At okay lang yon. Kasi ang paglayo mo, hindi para gantihan sila. Ginawa mo yon para maibalik mo yung sarili mong kapayapaan. Alam mo, dumadating talaga yung panahon na mapapagod ka. Hindi dahil ayaw mo nang magmahal, kundi dahil napagod ka nang paulit-ulit mong patunayan ang halaga mo sa mga taong ayaw naman talagang makita. At yung pagod na yon, minsan, yun ang magtuturo sa'yo kung ano talaga ang ibig sabihin ng kapayapaan. Kasi kapag palagi mong pinipilit ang sarili mo sa mga hindi marunong magpahalaga, para kang nagtatanim sa batuhan. Gaano man kalalim ang hukay, hindi tutubo yon. Kaya minsan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao ay para manatili. Hindi lahat ng koneksyon ay dapat pilitin. Ang totoo, hindi mo kailangang habulin ang mga taong kayang mabuhay nang wala ka. Kasi kung tunay ang koneksyon, hindi mo kailangang pilitin. Yung mga taong totoo sa'yo, sila mismo ang babalik. Hindi mo kailangang magmakaawa, hindi mo kailangang magpaliwanag. Minsan, sa paglayo mo, doon mo makikita kung sino ang lalapit. Sa katahimikan mo, doon mo maririnig kung sino ang tunay na nakikinig. At sa pagkawala mo, doon mo malalaman kung sino ang talagang nagmamahal sa iyo, hindi dahil sa kung ano ang nagagawa mo para sa kanila, kundi dahil sa kung sino ka talaga. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging present sa buhay ng lahat para manatili kang mahalaga. Ang tunay na presensya, hindi nasusukat sa madalas na pagparamdam. Nasusukat yan sa lalim ng koneksyon. At minsan, mas lumalalim yung koneksyon kapag natutunan mong manahimik. Kapag pinili mong huwag nang habulin yung hindi para sa'yo, hindi ibig sabihin talo ka. Ibig sabihin, marunong ka nang pumili ng laban na karapat-dapat sa'yo. Hindi lahat ng tahimik ay talo. Minsan, yung tahimik yon ang pinakapanalo. Dahil pinili niyang hindi sayangin ang enerhiya sa pagpapaliwanag sa mga taong hindi marunong makinig. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang kapayapaan ay hindi nanggagaling sa paligid mo, kundi sa loob mo. At totoo yon. Kasi kahit anong ingay ng mundo, kapag kalmado ka sa loob,
hindi ka na madaling matinag. Kaya kung may mga tao mang hindi na bumalik, huwag mong isipin na may mali sa'yo. Minsan, hindi ka lang talaga tugma sa kanila at okay lang yon. Ang mahalaga, naging totoo ka. Nagbigay ka ng walang masamang intensyon. At kung hindi nila nakita yung halaga mo, problema na nila yon, hindi mo na kailangang dalhin. Dahil alam mo, ang mga taong may tunay na malasakit, mararamdaman yan kahit tahimik ka. Hindi mo kailangang mag-ingay para mapansin. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa eksenang hindi na para sa'yo. Ang totoo, pag marunong kang lumayo, pag marunong kang tumahimik, pag marunong kang pumili ng kapayapaan kaysa koneksyon, dun mo talaga makikilala ang sarili mo. At dun mo rin makikita kung gaano ka na lumakas. Kasi hindi na lahat ng bagay kailangan mong ipaglaban. Hindi na lahat ng tao kailangan mong patunayan. And hindi na lahat ng pagkawala kailangang ipagluksa. Kasi minsan, yung pagkawala, yun pala yung paraan ng Diyos para maibalik ka sa sarili mo. Para maalala mong may halaga ka kahit walang papuri, kahit walang papansin, kahit walang bumabalik. Kaya kung may mga umalis sa buhay mo ngayon, huwag mo silang habulin. Hayaan mong sila ang makaramdam ng katahimikan mo. Hayaan mong sila mismo ang magtanong kung saan ka na napunta. At kapag dumating sila ulit, dala ang mga tanong at pagsisisi. Ikaw naman ngingiti ka na lang, dahil sa wakas, natutunan mo na. Hindi lahat ng iniwan ay kailangang balikan. Ang pinakamahalagang relasyon sa mundo ay yung relasyon mo sa sarili mo. Kaya alagaan mo yon. Kapag natutunan mong piliin ang sarili mo, marunong ka nang pumili ng kapayapaan kaysa kaguluhan. At kapag marunong ka nang mamili ng katahimikan kaysa sa validation ng iba, doon ka nagiging malaya. Kaya ito ang huling paalala. Huwag kang matakot na mawala sa buhay ng mga taong hindi naman kayang alagaan ang presensya mo. Dahil kapag marunong kang lumayo, ikaw mismo ang nagiging aral sa kanila. At habang hinahanap ka nila, mas lalo mong nakikilala kung sino ka. Kaya hayaan mong mamiss ka nila. Dahil kapag natutunan mong hindi ka kailangang makita para manatiling mahalaga, doon mo talaga mararamdaman ang tunay na kalayaan. At kung umabot ka rito sa dulo, gusto kong sabihin ito, hindi mo kailangang habulin ang sino man para maramdaman mong importante ka. Ikaw mismo sapat na. Kaya ngayon, gumiti ka, huminga, at hayaan mong sila naman ang makaramdam ng pagkawala mo. Kung may kinakaantig sa'yo sa mensaheng ito, i-share mo sa comments kung ano ang natutunan mo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento at paalala, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dahil dito, araw-araw nating paalalahanan ng isa't isa. Ang katahimikan, hindi palaging kawalan minsan, ito ang pinakamatapang mong sagot. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.